Hi guys! Good morning! Welcome back po dito sa Gandara Asoya Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga po natin ngayon at pag-uusapan ay mayroon pong kinalaman mga kakimpaw. Dito po sa ganap ni Kimi kahapon sa Showtime at syempre ang big announcement ni Kimi mga kakimpaw para po sa lahat ng mga fans. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, i-click nyo lang po yung subscribe button natin at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated kayo sa mga susunod nating balita. So simulan na nga natin ang atin pong talakayan para po sa umagang ito at unahin po natin pag-usapan ang mga comments ng mga Kimpaw fans hinggil sa mga nagdaang balita kina Kim and Paolo. So mula po ito kay Madam Kitty Bells, magandang umaga po sa inyo and shout out. Oo nga, ganda din na panood ko yung interview ng batang yan. Meron kasing hindi mahilig sa artista, hindi ko rin kilala ang batang yan, hahaha. Hayaan na natin yan, may kanta pa naman siya. By the way, wag natin pangunahan ang desisyon ni Kimi. Alam nila iyon ni Pao. Fake yung mga balita about sa kanilang mga kinikita. Okay. So, alin po yun, Ma'am Kitty Bells? Yung sa net worth? So, hindi siya accurate at dapat pagkatiwalaan, mga kakipi. Kung sa bagay, ayan, hindi rin naman dapat natin saklawan, mga kakimpaw, kung gaano kalaki ba ang kinikita ni Kim and Paolo, diba, sa showbiz. Kasi sa kanila na lamang yun. Kahit yun na lang gawin nating private sa kanila. At huwag na po natin panghimasukan. Tama po yun, Miss Kitty Bells. And about naman dito sa Gen Z na hindi nga po kilala ang tambalan ng Kimpaw. Baka nga sadyang hindi niya kilala kasi hindi siya mahilig mag-social media. May ganun din naman talagang tao. Kaya pagbigyan na po natin, since bata rin naman, wag na nating patulan. Tayo yung nakakatanda, Gen Z sila, di ba? Kaya wag na natin patulan pa, mga kakimpaw. Nakakaloka lang na talagang hindi niya kilala si Kim and Paolo. Pero hanggang doon lang yun. Hanggang doon lang sa magugulat tayo na hindi kilala ng Gen Z to si Kim and Paolo. Pero yung papatulan pa natin, aawayin pa dahil lang sa hindi kilala si Kim and Paolo, parang hindi naman nata makatarungan yun para sa kanya. And tulad ng sabi ko, maganda naman yung reason niya, mga kakimpaw Ang reason po niya is focus siya sa kanyang pag-aaral kaysa naman sa ibang inaatupag ng bata, di ba, mga kakimpaw? So, thank you so much, Miss Kitty Bell, sa inyong komento at ingat po kayo palagi. Samantala, dumako naman nga po tayo dito sa ilang mga chika na nasagap natin ngayong araw. At unahin na natin ang patungkol nga po dito kay Paolo Avellino kung saan meron pong isang trivia kay Paolo Avellino, mga kakimpaw, para sa mga hindi pa lubusang nakakakilala sa kanya, ang nabasa po natin online. So, nais ko rin po itong i-share sa inyo kasi baka mamaya meron din pong merong naligaw dito at hindi rin ganun kakilala si Paolo Avellino. So, sabi nga po dito, alam nyo ba na bukod sa pagiging premyadong aktor, si Paolo Avellino ay isa ring matapang na boses para sa mental health awareness sa bansa. Noong 2019, naging bukas siya sa publiko tungkol sa kanyang personal na pakikipaglaban sa matinding depresyon. Ayon kay Paolo, ang kanyang pagiging sobrang introvert at ang madalas na pagkimkim ng emosyon ang ilan sa mga dahilan kung bakit naging mabigat ang kanyang pinagdaanan. Inamin niyang dumating siya sa puntong hindi niya alam kung paano sabihin o ilalabas ang kanyang tunay na nararamdaman. Kaya lalo itong naipon sa loob. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang depression ay isang invisible battle na walang pinipiling tao. Kahit pamukhang masaya, tagumpay o kompleto ang isang tao sa paningin ng iba. Nako, siyang tunay, mahirap mong kalaban ng mental health. Ginamit ni Paolo ang kanyang impluwensya hindi para kaawaan, kundi para magbigay liwanag at pag-asa sa mga taong tahimik ding
lumalaban sa kanyang sariling laban. Isa siyang patunay na ang tunay na katapangan ay hindi lamang nakikita sa harap ng kamera, kundi sa lakas ng loob na magsalita at maging totoo tungkol sa pinagdaraanan. Saludo sa katapangan mo, Paulo. Paalala sa lahat, kung ikaw o ang kakilala mo ay may pinagdaraanan ngayon, tandaan mong hindi kayo nag-iisa. May mga taong handang makinig at tumulong. So, nilagay po dito ang National Center of Mental Health Crisis Hotline. Pwede po kayong tumawag dito. I-follow nyo lang po itong nag-post na yan, mga Hakimpawen. Totoo yan. Si Paolo Avellino ay actually minsan na po siyang iniligtas ng isa po niyang kaibigan sa sa mental health, mga Hakimpaw. Kaso nakakalungkot lang na yung kaibigan na yon na nagligtas sa kanya ay taong hindi naman po niya nailigtas, mga Hakimpaw. Kaya naman talaga si Paulo ay ginagamit po ang kanyang plataforma para sa mental health awareness. And talagang kita nyo rin kung bakit hindi po pinapabayaan ni Paolo Avellino si Kim nung talagang sunod-sunod ang mga problema na dumating sa buhay niya, mga Hakimpaw. Kaya talagang lagi po siyang nandyan sa tabi ni Kim at nag-a-advise, diba, ng panahon na may problema si Kim with Ate Laka, hanggang ngayon naman. Pero mas malala talaga noon. Siyempre, iba-iba na ngayon. Si Paolo Avellino ang kasama ni Kim Chiu, mga Hakimpaw. Samantala, dumako naman tayo sa next topic natin. Ngayon pong umagang ito, mga Hakimpaw. At patungkol nga po ito kay Chinita Princess, mga Hakipi, kung saan ay naging emosyonal po si Kimi. At hindi po naiwasan na maiyak sa kwento ng isang contestant, mga Hakimpaw. Grabe, hindi po kinaya ni Kim. At talagang bumigay na po ang kanyang luha, mga Hakimpaw. Ganun po kasi si Kimi, tanda ng kanyang pagiging maawain at pagkakaroon ng mabuting puso, busilak na puso, mga Hakimpaw, malinis na puso. Kaya talaga madali po siyang madala sa mga emosyon, nakakalungkot na istorya, lalo na pagdating po sa pamilya. Pero sa totoo lang, mga Hakimpaw, si Kim hindi naman iyakin. Mababaw ang luha, siguro nga sa ibang tao, pag nakikita niya yung paghihirap ng iba, pero sarili niya, she's a fighter. Hindi siya iyakin sa sarili niyang problema, mga Hakimpaw. Alam niyo yun. Kaya nga, ang daming pinagdaanan ni Kim, nakayanan niya, mga Hakimpaw, kasi hindi po siya nagmukmuk na lang. Kung matatandaan niyo yung sinabi ni Kim sa show, sa PBB, hindi siya talaga iyakin kasi sinyalis lang yun na mahina ka. Pero, mga Hakimpaw, nami-misinterpret nung iba ang pagiging emosyonal ni Kim tuwing naiiyak siya sa mga interviews or nakikinig sa isang kwento. Kasi sa totoo lang yan, kapag mabuti ang puso mo at nakarinig ka talaga ng mga nakakaawang istorya, maiiyak ka talaga. Kasi dala yun ng pagiging mabuting tao mo, mga Hakimpaw. Hindi ka kasi manhid. And naiiyak siya sa mga pinagdaanan niya before na nalagpasan niya, mga Hakimpaw, yun. Siguro naman gets nyo na yung ibig kong sabihin, mga Hakimpaw. Anyway, dumako naman tayo dito sa ganap ni Chinita Princess kahapon sa kanyang House of Little Bunny, mga Hakimpaw. Kung saan successful nga po dahil ang dami pong bumili ng mga new designs ng kanyang bags, mga Kakipi. Meron pong pumunta sa physical store niya na napakaswerte kasi nandun mismo ang CEO, si Kim Chiu. At the same time, meron din pong bumili online. Grabe, no? Ang suporta ng mga tao kay Chinita Princess, ng mga fans niya sa kanyang business, mga Hakimpaw. And dahil dyan, si Kim po ay may big announcement
para po sa kanyang fans and actually para po sa lahat. Sabi nga niya dito, thank you for the overflowing love and support on our launching day. Bunnies. See you this weekend at House of Little Bunny PH. So, ayan, bagong post po ito ni Chinita Princess kahapon, mga kakimpaw sa kanya pong IG account. So, para sa mga gusto pong makita si Kim sa personal, ayan, nakita-kits daw po sa weekend, mga kakimpaw. Parang fine meet na rin po ito. Get your chance na makita po si Chinita Princess sa personal. And kung gusto po ninyong bumili at humabol sa pagbili ng mga bags, ako pwede po anytime. Wala namang oras, tamang oras para regaluhan po ang sarili, mga kakimpaw. And syempre, ang mga mahal natin sa buhay. And perfect nga po itong House of Little Bunny bags, mga kakipi, kasi ang gaganda po ng mga newest design na nilaunch ni Kimi kahapon. So, meron pong malalaki, may maliliit, at meron din pong wallet. So, kayo na pong bahala kung anong magugustuhan at kailangan ninyo. Anyway, sabi naman dito ni Ma'am Dina Laforte sa Gandara, halatang pigil si Poca sa pagsasalita. Ingat na ingat sa mga binibitawan. Naku, totoo po yan, Ma'am Dina Laforte, sapagkat nag-iingat rin po siya. Siyempre kasi hindi naman niya dapat na pangunahan sina Kim and Paulo sa pagsasalita, mga kakimpaw. So, kaya ingat na ingat din po siya sa kanya pong pag-share ng mga kwentos niya about kina Kim and Paulo. Yung sakto lang para makapagpakilig ng mga fans. Saktong kwento lang, walang labis, walang kulang. So, yun lang po muna. Thank you so much sa pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po palagi.